Sa pong muling mapagpala at mabiyayang hapon ng ating pong Panginoong Kristo, mga kapatiran, muli po nating pasalamatan ng ating soberanong Diyos sapagkat muli ngayong hapon ay tayo ay kanyang tinipon upang muli maghantog tayo at mag-alay ng papuri at pasasalamat at upang muli natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan ngayong hapon. Magpasalamat tayo kaninang umaga dahil binigyan tayo ng kalayaan at katiwasayan na sa isambahin natin kanina sa Espiritu at katotohanan ngayong umaga. Kaya tayo ay umawit muli sa ating mga spiritual hymn book sa page 222, Revive Us Again. Page 222, 32, Revive Us Again. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Revive us again. Sing. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who was born all our sins and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill its heart with Thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Muli mga kapatid, tayo tumayo sa ating panghapong pananalangin. Makapangyarihan namin Diyos, banal at kataas-taasan, aming kinikilalang soberano at Panginoon namin at tagapagligtas. Maraming salamat muli aming Diyos sa buong maghapon na naman na dumaan at mamaya ay lulubog na muli ang araw. Salamat aming Ama sa inyong pag-iingat sa amin, lalo po sa mga inyong itinakda at itinalaga na iyong mga anak para sa buhay na walang hanggan at spiritual na kaligtasan. Muli aming Ama, salamat po muli sa inyong biyaya, kabag at awa, Panginoon, at sa patuloy niyo pong pagpapalang spiritual na patuloy niyo pinagkakalob sa inyong mga anak. Muli, Panginoon Diyos, nawa ang aming pagtitipong ito, na muli po namin pagsamba sa inyo, ngayong hapon, si Espiritu at katotohanan ay maging ayon lamang po ito sa Espiritu at hindi po ayon sa laman, at naway aming dalangin ito ay maging tanggap-tanggap sa luklukan ng awa at biyaya po ninyo, at nawa ay maging taimtim po ito sa inyong pakilig at hindi po lamang, Panginoon Diyos. Ano man ang maging kasagutan niyo po dito, alam po namin na ito'y ayon sa inyong mabuting puso at kalooban. Ama namin Diyos, sa hapong ito, ay muli po kaming lumalapit sa inyo, nagmamakaawa, humihingi po muli ng kapatawaran sa amin po mga pagsalang-sarap ng kasalanan na nagawa, ito mga po sa aming pag-iisip, mga pananalita at mga gawa. Naway kahabagan niyo po kami, naway kaawaan aming Diyos. Ama, aming pinapanalangin, ang inyo po likod, ang pastor, Nonon Marliares, ang aming itinuturing namin pangalawang nanina namin, si Naites, na sila po nawa ay gabayan po ninyo, kasama po si Brother Gabi, sa kanilang paglalakbay pa uwi, dito po sa San Pablo, buhat po sa natapos na matagumpay, na mission to church organization po ng aming mga kapatiran, ang extension po ng church po ninyo sa Jerusalem, na may tamang aral, katuruan at doktrina, proper authority,
pagdating sa tamang kaligtasan. Ang iglesia na po ngayon na nasa Tabaria, Bulacan na, nawa ay sila po inyong gabayan sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu at nawa po Panginoon, tulungan nawa po sila makapag-function independently na bilang isang simbahan at salamat Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng simbahan yung ito ay kanilang pinili, kanilang itinalaga si Elder Christopher Peñaverde bilang kanilang Elder Bishop na siyang magiging pastol ng kawan po ninyo, na extension po ng kawan po ninyo sa Jerusalem, Panginoon Diyos. Maraming salamat aming Ama sa inyong habag at awa sa aming mga kapatirang ito. Nawa ay patuloy namin sila mga ka-fellowship na sila po ay aming mga kapatid sa pananampalataya. Nawa Panginoon Diyos, ingatan nawa po ninyo ang aming mga kapatid na pabalik po dito. Nawa ang mga natitira pang oras ay inyo pong muling kaming samahan, maging aming muling mangaral si Deacon Roger Blasco, siyang mag-exhort po ng salita, Panginoon Diyos. Kahabagan niyo po sa itago sa likuran ng krus upang ang kalawalhatiin niyo lamang po siyang mahayag at malawalhati. Maraming salamat aming Ama. Muli, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po lamang pinakamataas na papuri, kalawalhatian, pagdakila at pagsamba sa ngalan po muli ng aming pong dakilang Panginoon, ang aming pong makapangyarihan at kapagligtas, ang aming pong Panginoon sa Kristo, sa patuloy na pong pakisama ng pong banal, makapangyarihan banal na Espiritu, ito po aming samo, hiling at panalangin. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Sundan po natin sa page 15, page 15, Come Thou Almighty King. Page 15, 15, Come Thou Almighty King. Come Thou Almighty King, Come Thou Almighty King. Help Thy's name to sing. Come Thou Almighty King, sing. Come Thou Almighty King, help us Thy name to sing. Help us to praise. Father all glorious, o'er all victorious, come and reign over us, Ancient of Days. Come Thou incarnate Word, gird on Thy mighty sword, our prayer attend. Come and Thy people bless, and give Thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, Thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and ere from us depart, Spirit of power. To the great one in three, eternal praises be, hence evermore. His sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Amen. Tayo po'y magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. At muli nating buksan ang ating mga Biblia sa James chapter 4. James chapter 4 verses 1 to 17. Ito po ang sinasabi sa English King James Version. Verse 1, From where come wars and fightings among you? Come they not hear, even your lust, that war in your members? Ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because
ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Verse 6, but he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Verse 11, speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver, who is able to save and to destroy. Who art thou that judgest another? Come now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the next day. For what is your life? It is even a vapor, that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For ye ought to say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. 17, last verse. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Pagpalain ng pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ating pong huli at ikatlong awit ng spiritual, sa page 19 or 19, Holy, Holy, Holy. Page 19. Holy, Holy, Holy. Holy, Holy, Holy. Lord God Almighty. Holy, Holy, Holy. Sing. Holy, Holy, Holy. Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee,
holy, holy. Though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Last verse. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. And Amen. ngayon pong hapon, sa ating pong pakikinig at pag-aaral muli ng ating salita po ng ating Diyos, tayo po ay mag-exhort po ng kanyang salita. Tawagin po natin ang ating muling mangaral, si Deacon Rodney Lasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang hapon sa lahat. Makakaupo na po ang lahat. Mga kapatid, niloob po ng Panginoon na ako po muli ang magbigay ng mensahe ngayong hapon sapagkat ang ating pong pastor at ang ating kapatid na Sister Tess ay on the way pa lang po pupunta dito. Mas niloob na po ng Panginoon na tayo ay magsimula na ngayon. So tayo po ay mag-exhort ngayong hapon. Regarding ito, patungkol po sa Trinity. Tulad dun sa ating awitin kanina, inawit natin. So Trinity. Malinaw mga kapatid sa Bagong Tipa, sa New Testament, hindi natin may pagkakaila doon na revealed na merong Ama, God the Father, may Anak, Jesus Christ, Son of God, at merong Holy Spirit o Holy Ghost. Yun yung revealed sa atin na tatlong person na sa isang Diyos. So, tayo ay naniniwala dyan. Tayo kumbaga, ang naitawag nila sa atin ay Trinitarian. So regarding dyan mga kapatid, sa New Testament ay madami tayong magagamit na verses bilang patunay na dyan sa ating doktrinang yan, dyan sa ating pinaniniwalaan na yan, ng Diyos ay revealed in three persons. So ngayon naman, kung ang ating kausap ay ang magtanong sa atin ay isang sabihin natin Hudyo na naniniwala sa one God only. At yun nga, hindi nila tinatanggap na sabi nga nila sa atin lang daw yung mga born again, yung Trinitarian view. So itong i-share ko, itong aking i-exhort sa inyo, ang purpose nito ay to boost our faith para mas maging matibay tayo sa ating doktrinang yan, sa ating paniniwalang yan. Kasi yan ay isa talaga sa hindi mo agad maunawaan, maliban na lang na ipaunawa sa iyo ng ating Panginoon. So sabi ko nga, kung ang makakausap natin, tulad itong i-share ko sa inyo, ito ay napakinggan ko din lamang between sa usapan na isang mangangaral at ng isang Hudyo. Ang kanilang terms sa kanilang usapan ay i-prove ng mangangaral sa kanya bilang isang Hudyo yung view ng Trinity sa Bible. Pero sabi niya, bilang isang Hudyo ay hindi nila tinatanggap yung New Testament. Totoo naman yun. Sa Torah lang daw.
Torah lang talaga ang kanilang pinaniniwalaan. So, yun yung limit ng kanilang, yun yung terms ng kanilang usapan. So, gusto ko i-share sa inyo mga kapatid yung naging exposition, yung excerpt ko ngayon, kung paano na-prove ng mga ngaral na alam ko magiging blessing ito, may pagpapala ito sa bawat isa. Yan. Kung paano pinrove ng mga ngaral doon sa Hudyo na nasa Torah yung malinaw sa Torah, yung distinction na may God the Father at meron siyang God the Son, yan, si Jesus Christ. Yung pagkakaiba, distinction. So, gusto kong buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 18. Yan, buksan natin ating mga Bible sa Genesis chapter 18. So, ito ay isang maiksing exhortation lamang at ako'y naniniwala na ito ay magiging pagpapala sa atin lahat, mga kapatid. So yan, Genesis chapter 18. So ating babasahin dito, so ang context dito ay diyan sa verse 1 kung sisimulan natin. Basahin natin. Genesis chapter 18, verse 1. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. So, itong pinatutukuyan dito ay si Abraham. Siya yun. So, verse 2. Kasi Abraham. And he lift up his eyes and looked, and lo, there men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. So, sino kaya yung tatlong tao na nakita? Sino kaya yung tatlong yun? 3 person daw eh. Verse 3. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. So, Lord daw. Tinawag niyang Lord, my Lord. So, sino ba tinawag niyo doon? Yung tatlo? Tatlo ba yung tinawag niyang my Lord doon? So, ating titingnan. Tutuloy natin ang pagbasa. So, tingnan muna natin, ano bang gustong gawin ni Abraham nung nakita niya yung tinatawag niyang my Lord. So, verse 4. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. Sabi dito, kukuha ng tubig para hugasan ng paa. So may paa yung kausap niya. So physically nakakita niyo may paa, gusto niyang hugasan. Sa yung costumbre, sabi nga pagpapakita ng pagpapakababa, service. So gusto niyang bigyan ng service, pagpapakita ng pagpapakababa sa kanyang tinatawag na my Lord. Gusto niyang hugasan ng paa. So verse 5. And I will fetch a morsel of bread, and comfort ye your hearts. After that ye shall pass on, for therefore are ye come to your servant. And they said, So do as thou hast said. So, kukuha pa daw ng bread. 6. And Abraham hasted into the tent unto Sarah, and said, Make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes upon the hearth. Sabi daw, gumawa daw ng cake upon the hearth. Yung hearth, yan ay lutuan. Lutuan yun na gawa sa bato. Yun yung nakikita kong example ng hearth. So, pagluluto, meaning kakain yun. Kumakain yung kausap ng ating Panginoong Jesus. Kakain. So, verse 7. And Abraham ran unto the herd, and fetched a calf, tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. So, kumuha pa si Abraham ng calf, na baka, at ibinigay sa kanyang, young man, sa kanyang, para dress it. So, ire-ready para, syempre, lutuin, kainin. And 8.
And he took butter and milk and the cup which he had dressed, and set it before them. And he stood by them under the tree, and they did eat. So, tandaan natin yan, yung verse na yan, sa verse 8. Sabi dyan, natapos na dalhin doon ni Abraham, anong ginawa nung tatlong tao? Yung isa ay tinatawag niyang Lord, yung 3 person na nakita niya, ang sabi dyan, and they did eat. So, kumain. Yung tinatawag niyang Lord. And so, yung kwento niya, hanggang sa sinabi sa kanya, babasahin pa natin yan, sinasabi nung kanyang tinatawag na Lord ay magkakaanak si Sarah, pero hindi pa naniwala si Sarah at tumawa pa siya, then kinausap pa siya. Yan din sa verse 12, sabi dyan, ay therefore Sarah laughed within herself. So, yun yung babasahin natin. Tapos nung kinausap si Sarah, sa verse 15, then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, nay, but thou didst laugh. So, meaning, hindi lang si Abraham ang nakausap nito. Yung nakikita ni Abraham ay nakikita din ni Sarah, naririnig din. Actually nga, nakinig niya, kaya nga siya napatawa. At kung kinausap, sinabi hindi naman daw siya tumawa, pero ang sabi ay, you did laugh. Diyan sa verse 15. So, anong sumunod na nangyari? And the men rose up from thence, after kumain, after ng mga event na yun, nag-usap sila. Ito, verse 16, and the men rose up from thence, and looked toward Sodom, and Abraham went with them, to bring them on the way. So, tumayo na yung tatlo, papunta na daw doon sa way, papuntang Sodom. Sinamahan pa, inihatid pa ni Abraham, sabi sa verse 16. Sabi dyan ay, and Abraham went with them to bring them on the way. So, nasaan na yung Trinity dito? Malapit na. Tuloy natin. So, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Sabi yan sa verse 18. So, ang pinakakwento dyan, ay nagkaroon pa sila ng, kumbaga masasabi natin, nagtawaran pa, yung dalawa. Yung tinatawag niyang Lord at yung si Abraham. So bago yan, makita natin sa verse, yan, sa verse 20. Kasi dito makikita natin yung dalawa, dun sa tatlo, na naging bisita ni Abraham, umuna na. Mababasa natin yung umuna na papunta dun sa Sodom. Mababasa natin yung sa verse 19. Kung inyong maalaala, kung inyong nabasa na yan, nakita yun ni Lot. Tapos akala niya mga tao. Pero sabi ng Bible, yung dalawang yun ay angel. So yan, maliwanag na. Yun dun sa tatlong person na nakita ni Abraham, yung kanyang pinagsilbihan, pinakain, nakausap. Doon sa tatlo, yung dalawa angel. So meaning, yung tinatawag niyang my Lord ay yung isa doon. So yan, yun yung my Lord. Hindi yung tatlo kasi yung dalawa angel. Revealed yun dun sa sa chapter 19. So ito, tuloy natin. Sa verse 20 ng chapter 18. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now, and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. And the men turned their faces from thence, and went towards Sodom, so papunta na daw. Sinabi ng Panginoon kay Abraham kung anong gagawin nung my Lord. Doon sa verse 20-21. So papunta na. Sa 22, humarap na daw papuntang Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. So kumbaga, hinarangan. Humarap siya humarang siya dun sa tinatawag niyang my Lord, sabi dyan. So doon, makita natin, ang hinarang niya lang ay yung Lord. So, kaya malinaw, dun sa verse, sa chapter 19, ang naunang dumating dun ay yung dalawang angels. Na dun sa verse 19, makikita pa natin na pinalibutan pa yung bahay ni Lot, tapos gusto pang, gawa ng kahalayan. Yung dalawang man, akala nila tao Hindi nila alam yung anghel yun. So, napakalinaw nung distinction between dun sa dalawa, which is angels, at dun sa isa na hinarangan ni Abraham,
Yun yung Lord, my Lord na tinatawag niya. Then sa verse 22, sabi dyan sa verse 20, and the men turned their faces from thence and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. So bakit? Bakit niya hinarangan? And Abraham, 23, and Abraham drew near and said, will thou also destroy the righteous with the wicked? So ito na yung sinasabi nating nagkaroon sila ng usapan ng Panginoon, tawaran. Sabi dyan ni Abraham, kung may 50 na righteous, gugunawin mo ba ito? Sabi, hindi, alang-alang dun sa 50. So, pababa yan ng pababa. Kung merong 45, kung merong 40, hanggang dun sa pinakahuling banggit dyan ay kung merong 10. Yun yung pinagtapusan nila ng usap. Dun sa verse na yan. And he said, destroy it, 26. And dito sa verse 32. And he said, oh, let no the Lord be angry and will speak. But these ones, 10 shall be found there. Yun yung 10 sa verse 32. Yun yung huling ini-inquire o inilalapit ni Abraham dun sa Lord na kausap niya, sa kanyang my Lord. Sabi ng, and the Lord, I will not destroy it for 10's sake. Yun ang reply sa kanya. So sa verse 33, and the Lord went His way. So makita natin, and the Lord went His way. So meaning yung Lord mag-isa, pumunta doon. Meaning talagang nauna na yung dalawa. Sa verse 19. So malinaw, yung Lord, kausap ni Abraham, nagtawaran sila. Tapos dito sa verse 33, sumunod na. Papunta na rin doon sa, and the Lord went His way as soon as He had left communing with Abraham. Sumunod na papuntang Sodom. And Abraham returned unto his place. So si Abraham naman ay umuwi na papunta din sa kanyang place. Sabi dyan. So nasaan yung distinction ng ng God the Father at God the Son? So yan. So malinaw doon sa kwento natin, i-recall natin, nauna yung dalawang angels dito sa chapter 19, kung babasahin natin yan. Chapter 19, nauna yung dalawang angel nandyan na, nakausap ni Lot. Tapos sumunod na ang Panginoon dyan. So nung nakarating ang Panginoon, yung my Lord, na tinatawag ni Abraham, doon sa lugar kung nasaan ang Sodom. So, kung mabibilang natin, walang 10 yung isinama ng mga anghel. Di ba, walang 10. 4. Yung isa pa ay naging pillar of salt, naging asin. Kasi sabi, wag lilingon, lumingon eh. So, matigas ang ulo, So, yun. So, 3. Yun yung, kaya anong conclusion? Ano bang usapan nila? 10, di ba? Tatatlo. So, anong naging desisyon? So, anong gagawin? Anong purpose ng pagpunta doon ng Lord sa lugar na yon? Para ibigay yung right judgment. So, saan natin makikita yon? Sa Genesis chapter 19, verse 24, ang ating babasahin. Basahin po natin. Iyan na yun. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. So yun, in other words, ay ginunaw na nga yung lugar na yun, Sodom and Gomorrah. So yun na yun. Nasaan yung Trinity doon? So kung ating bibigyan ng pansin, mga kapatid, mga tagapakinig, nandun yun sa verse 24. Basahin natin, ulit. Basahin natin siya ng mabagal. At ating pansinin ng bawat salita. Genesis chapter 19, verse 24. Then the Lord, yung Lord, yun yung nakarating doon, yung kinausap ni Abraham, physically, kaharap niya. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire. Saan galing yung brimstone and fire? From the Lord out of heaven. Kung yung Lord na nasa Sodom and Gomorrah
nagpaulan daw ng brimstone and fire from the Lord out of heaven. So yung Lord na nasa lupa at may Lord na at yung kanyang fire and brimstone and fire nagmula doon sa Lord from heaven. So ano ibig sabihin nito? Basahin nga ulit natin. Inyong pansinin. The Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire. Yun yung Lord na kausap ni Abraham kasi nakarating na siya dun eh. Saan galing? From the Lord out of heaven. Yung may Lord sa baba, sa lupa, may Lord sa heaven. Sabi dito, malinaw. So, may distinction. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na ito yung Ama. Paano masasabing ito yung Ama? Ang Ama ay Espiritu. Diba? Yun din ang paniniwala ng mga Hudyo. Ang Ama ay Espiritu. Ay ano bang ginawa ng Lord na kausap ni Abraham? Hinugasan yung paa, kumain, at nakausap, face to face. Diba may paa kasi gusto hugasan yung paa. Kumain. Ibig sabihin may physical body. Hindi lang si Abraham ang nakakita. Nakita rin ni Sarah. Nakausap. Narinig din ni Sarah yung sinasabit. Nagtawa pa nga siya. So meaning physically present. In flesh. Ano? So sino ba yung tinutukoy ng Bible na God in flesh? The Word was made flesh and dwelt among us. Sino yun? Yun si Jesus Christ. So malinaw, dito sa verse 24 na ito, hidden gem talaga siya. Kung hindi ito i-reveal sa iyo ng Panginoon, hindi mo ito mapapag-unawa talaga eh. Napakalinaw, hidden in plain sight mga kapatid, basa ulit natin. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire. Yun yung Lord na nasa lupa. From the Lord, out of heaven. Galing dun sa Lord. Out from heaven, nasa heaven. So yan yun mga kapatid, yung ating sinasabi na kahit sa Old Testament, sa Torah, yung challenge nung Hudyo doon sa mga ngaral, napatunayan yung paniniwala natin na Trinity, na may Trinity. Sa Old gamit ang Torah, hindi gagamitin ang New Testament. So, napakabuti ng Diyos para i-provide sa atin itong hidden gem na ito. So, napakalinaw mga kapatid, hindi natin may pagkakaila yung distinction between the two persons. The Lord na nasa lupa, then the Lord out from heaven. Yung doon ang galing yung brimstone and fire. So sabi pa dyan, kung ating babasahin, sa Isaiah chapter 44 verse 6, mga kapatid, basahin natin yan. So I hope naging malinaw yung ating naging paliwanag patungkol dyan sa Genesis chapter 18 and 19. Tungkol dyan sa Lord na kinausap ni Abraham. At ang naging proof ang naging mas maliwanag ay yung Genesis chapter 19 verse 24. So I hope ay naging blessing yan sa lahat. So basahin din natin ang Isaiah chapter 44 verse 6. So nagsasalita dito ay ang Panginoon ng Diyos. Isaiah chapter 44 verse 6. Itong sabi ng Panginoon, Thus said the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, and I am the last. And beside me there is no God. So makita natin yung title na first and last ay title ng Diyos. So we believe yan ay ang Diyos ang nagsasalita dyan. Napakalinaw. Sabi dyan, Thus said the Lord, the King of Israel. So yun yung Ama. Sabi dyan ay, I am the first and the last. So kung pupunta naman tayo sa
Revelation, so New Testament naman, yung title na yan ay, kinlaim din ng ating Panginoong Hesus. Bagamat may mga nagsasabi, saan ba sa Biblia? Saan ba kinlaim ni Jesus Christ na, I am God, worship me? Yung mga ganun. Saan ba kinlaim daw ni Jesus Christ sa New Testament yung siya daw ay Diyos? So, napakalinaw niyan. Di ba meron siyang binanggit sa Matthew, I am, na naunawaan ng mga Hudyo. Na-gets nila na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ang Diyos. Kaya nga gusto siyang i-stoned eh. Pero bukod dyan, meron pa na mga verses na magpapatunay na Jesus is claiming na He is God. God in flesh, or God Himself. So, di ba binasa natin yung Isaiah chapter 44, verse 6? So, title siya ng Diyos, first and last. Sa Revelation chapter 22, sa verse 13, mababasa natin dito, nagsasalita ay ang Panginoong Hesus. Kung ang inyong Bible ay red letter, makikita nyo yan, kulay red yan, red text. Ang sabi dito sa verse 13, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. So, maaaring may hindi pa rin mag-agree. Hindi Ama. Hindi Jesus Christ. O sige, magbigay pa tayo sa Revelation chapter 1. Revelation chapter 1 verse 17. So, ano sabi dyan? Tingnan natin kung sino nagsasalita. Verse 17, And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Oh, first and the last. Diyos. Kiniklaim niya ang Diyos. 18, I am he that liveth and was dead. O sino bang namatay na nabuhay muli? Sabi niya sa verse, I am he that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So sino yun? Sino ba yung siya daw ay first and the last? Siya daw ay namatay at nabuhay naman muli forevermore. O sino yun? So hindi pa ba malinaw na yun ang Panginoong Hesus? Namatay, nabuhay, at nagke-claim na siya, I am the first and the last. So talagang no doubt, ang Panginoon ay isa sa three person ng Trinity. Amen. Yan. So, ito isang short exhortation. So, na-prove natin yung point natin regarding sa Trinity ng Panginoon and Holy Spirit din. Kung natandaan nyo, nung time na nagsinungaling si Ananias at si Sapphira, tungkol dun sa kanilang ibinentang pinagbentahan ng lupa, sabi dun ni Peter ay nagsinungaling sila sa Holy Ghost, Holy Spirit. And then sa next verse 4, verse 5, sabi doon ay, hindi nyo ba alam na sa Diyos kayo nagsinungaling? Saan basahin natin? Sa Acts. Chapter 5. Pensya na ko, hindi ko makita sa note ko. Yan. Chapter 5, verse. Simulan natin sa 1. Para patunay, para kompleto. Father, Son, and Holy Spirit. Verse 5. Chapter 5 ng Acts. Acts chapter 5. Simulan natin sa 1. But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at apostles' feet. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? O, sa Holy Ghost daw siya nagsinungaling. And to keep back part of the price of the land. Verse 4.
Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own? Thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Referring to dun sa verse 3, na bakit daw siya nag-lie to the Holy Ghost. And then sinabi sa verse 4 na ang Holy Ghost ay, you lie not unto men, but unto God. So madami pa tayong verses na magpapatunay dyan. So ang naging pinaka-focus lang talaga natin ay to prove in the Old Testament sa Genesis chapter 18 and 19, yung distinction nandun na. Talagang hidden in plain sight nga naman. We always read, kung ating nababasa yan, kung tayo nagbabasa ng Bible, napapadaanan natin yan, yung verse na yan. Chapter 19 verse 24. So, babasahin ko ulit, kasi talagang hidden gem. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. The Lord rained upon Sodom and Gomorrah from the Lord out of heaven. So, ayan. And then gusto ko ding i-share sa inyo mga kapatid, yung isa pang, yung plano ng Diyos when it comes to redemption. So, dito na tayo magtatapos, hidden din ito in plain sight. Madaming prophecy sa Bible regarding sa planang redemption ng Panginoon. Kung paano maliligtas ang kanyang mga hinirang, ang God's people, kanyang mga elect. So hindi din natin siguro nabibigyan ng pansin. Ito nakita ko din to, maaaring narinig niyo na rin itong turong ito. So I believe naman magiging blessing din ito sa atin. So nababasa natin yung sa Genesis chapter 5, ating bubuksan. Genesis chapter 5. So I will make it short na. Wala nang time. So makita natin doon sa Genesis chapter 5, genealogy yan. From verse 1 hanggang 32. From verse 1 hanggang 32 ng Genesis chapter 5. It's just basta simpleng genealogy from Adam to Noah. Natin babasahin. Pero dyan sa genealogy na yan, nandyan yung isang hidden message, kumbaga, sabi nila, regarding sa plan ng Panginoon sa salvation. So bakit? Paano nangyari yun? So kung babasahin natin yung genealogy at ating susundan yung bawat pangalan, si Adan, ang naging anak ay si Seth ang naging anak ay si Enosh ang naging anak ay si Cainan ang naging anak ay si Mahalalel ang naging anak ay si Jared ang naging anak ay si Enoch ang naging anak ay si Methuselah ang naging anak ay si Lamech, at si Lamech ang naging anak ay si Noah. So kung babasahin natin, ililist natin yung mga pangalan sa genealogy na yan: Adam, Seth, Enosh, Cainan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah. At babasahin natin sila sa meaning ng kanilang pangalan. So, siguro yung iba na rinig na to kasi kalat na rin naman to sa online. Pero kung hindi pa, sana maging blessing ito sa inyo, sa mga nakakarinig. So, ito yung hidden na plano. Hidden din in plain sight. Yung plano ng Diyos sa redemption. So, babasahin natin yung mga pangalan dun sa genealogy according to their meaning. So, Adam. Ang meaning ng Adam ay the first name. Adam comes from Adoma and means man. Yun ang meaning. As the first man, so yun yung straightforward ang meaning. Adam means man. Sunod ay si Seth. Ang anak ni Adam ay si Seth. Ang meaning ng Seth ay appointed. When he was born, Eve said, "For God had appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew." Meaning, ang pangalan
Ang pangalan ni Seth, ang meaning ay appointed. Next, ang naging anak ni Seth ay si Enosh. Ang meaning ng Enosh ay mortal, frail, or miserable. So it is from the root anash, to be incurable, use of a wound, grief, woe, sickness, or wickedness. So meaning, in a sense, ang meaning ng pangalan ni Enosh ay mortal. Next ay Canaan. So ano bang meaning ng pangalan ni Canaan? Canaan, from which can mean sorrow. Yun ang kanyang meaning, ng kanyang pangalan. Next ay si Mahalalel. Ano ang meaning ng pangalan ni Mahalalel? Canaan son of Mahalalel from Mahalalal, which means blessed or praise. And El, the name of God. Thus Mahalalel means the blessed God. So yun ang meaning ng pangalan ni Mahalalel, the blessed God. Next ay si Jared. Ano bang meaning ng pangalan ni Jared? Yung mga bata ko nakita ang pangalan ni Jared. Jared, from the verb yarad, meaning shall come down. Meaning ay shall come down. Yun ang meaning ng kanyang pangalan. Shall come down kay Jared. O Enoch, anong meaning ng pangalan ni Enoch? Enoch means teaching or commencement. He was the first of the fourth generation of preachers. In fact, the earliest recorded prophecy was by Enoch, which amazingly enough, this with the second coming of Christ. So Enoch means teaching. Next ay si Methuselah. Ano ba meaning ng pangalan ni Methuselah? Ang sabi dito, Methuselah ay his death shall bring. Talking about, the judgment of the flood would be the withheld. Basta ang meaning daw, according sa Hebrew, Hebrew meaning ay his death shall bring. Next ay si Lamech. Ano bang meaning ng pangalan ni Lamech? Yung ginagamit pa din daw, yung root word niyan ngayon. Lamech means sa English word ay lament or lamentation. Meaning ay Lamech means the despairing. And lastly, yan sa genealogy, si Noah, meaning ng pangalan ni Noah ay comfort or rest. And then binanggit din dyan sa genealogy kung sino yung mga naging anak niya. But from Adam to Noah, kung iisa-isahin natin kung yung natandaan o kung yung isinulat, kung kayo nag-notes, babasahin ulit natin yung sunod-sunod. Adam means man, Seth means appointed, Enosh, mortal, Canaan, sorrow, Mahalalel, the blessed God, Jared, shall come down, Enoch, teaching, Methuselah, his death shall bring, Lamech, the despairing, Noah, comfort. So kung babasahin natin yung meaning ng pangalan nila ng dire-diretso, ito yung sabi. Man, appointed mortal sorrow. The blessed God shall come down, teaching. His death shall bring the despairing comfort. So, sino ba yung God that shall come down, teaching? Makikita natin, nung dumating dito sa lupa ang Panginoong Jesus, He come down teaching. And His death, nung siya ay namatay sa krus, shall bring the despairing comfort. So, sino ba yung the despairing? Yung God's people. Magkakaroon na ng comfort. So, you see mga kapatid, mga tagapakinig, hidden message o hidden gem na revealed na rin pala in Genesis chapter 5 pa lang sa isang simpleng genealogy na at pag ating binasa ay nilalampasan pa natin dahil puro pangalan, basa. Pero hindi natin alam ay meron palang itinago dyan na meaning o itinagong mensahe ang Panginoon regarding sa kanyang plan of salvation. Man has appointed mortal sorrow.
But the blessed God shall come down teaching, and his death shall bring the despairing comfort. So that is talking about the gospel, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, yan. Sana ay naging pagpapala sa bawat isa sa nakinig. Ito ay isang short, exhortation. Nawa ay naging blessing. May God bless the message in our heart. Tayo ay lumuhod at manalangin. Aming Diyos na Banal, maraming salamat sa pagkakataon ng muli mo ninyong binigay upang aming mapag-aralan ang iyong banal na salita. Maraming salamat sa mga mensaheng ito na talagang na-bless ang bawat isa. Mawain na-bless bawat isa na nakarinig. Aming Diyos. Dahil inaasyon namin bilang mga miyembro ng inyong tunay na iglesia, ang mga ganitong pagbubulay-bulay, ganitong mga exhortation sa inyong mga salita ay nagbibigay ng delight sa puso ng bawat isa. Nawa ay hindi nasawa aming Diyos sa aming mga kapatiran ng bawat isa sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, ng inyong mga mensahe. Nawa aming Diyos ay magsilbing pagpapatibay itong mensahe sa aming pinagbulay-bulay ng hapon upang kami maging matibay sa aming mga doktrina tulad lang sa Doctrine of Trinity ng Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Patuloy po namin inaalala at pinagdalangin ang aming pastor sa kanyang may bahay, Sister Tess, at ang aming kapatid mula sa Ligaya, si Father Gabi, sa kanilang pagbiyahe pabalik dito sa taong ito. Makain natin sila, makarating ng ligtas, mapayapa, at iwasay ng Diyos. Hindi po aming Diyos, nawa ay kayong naitaas sa napakagandang mensahe ito na nagmula sa inyo, ay punawa ang mapupurihan, kayong mapasalamatan namin Diyos. Nga po ay naging kalugod-lugod sa inyo aming kunting gawain ito. Aming Diyos, maraming salamat, tuloy po na kayo po ninyo. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga kapatid. God bless po. See you next Sunday.